Disappointed daw siya, guys. Sara Duterte disappointed. Vows to build powerful opposition. Sabi niya, Vice President Sara Duterte on Monday evening expressed disappointment over the partial results of the 2025 elections but vowed to build a powerful opposition against the current administration. Kahit may 12 na si Sara Duterte, hindi pa siya happy. Ano ba kasi ang gusto niya? Ang gusto niya, mga kababayan, i-dominate yung 12. Gusto niya yung Duterte plus 2. Bakit? Simple lang, mga kababayan. Gusto niyang gawing lame duck si PBBM for the next 3 years. Lahat ng programa ni PBBM, gusto niya ng grupo na haharang. That's it. This is beyond impeachment already. I would dare say, mga kababayan, na isa to sa resulta ng number one, the social media drive na anti-Marcos. Okay? Anti-admin. Isa ho yan sa mga factors na pwede ho nating tignan kung bakit natalo yung alyansa. Truth be told, naging mabait si PBBM sa kalaban niya dito. Whether we like it or not, alam nyo, mga kababayan, yung drive against fake news, yung drive against mga chismis na kumakalat tungkol kay PBBM has already taken root. Oh. Nagugat na siya. And yung kanilang action para labanan ng fake news, it came a little too late. First year ni PBBM, nandiyan na yung drug accusations, hindi nila dinurog. So nagpatuloy lang yun. Tapos, hindi nila inaddress ng maaga yung PDEA leaks. Hinayaan nila na magkaroon ng 5 Senate hearings yung PDEA leaks na yan. Tapos, dapat kasi talaga, noon yung patinanggal si Emerald. I mean, tingnan nyo ngayon nangyari. Yung social media ni PBBM is lackluster. It is one of the worst social media teams first 3 years ng Marcos administration. Hindi sila sumasagot sa issue, tahimik pagdating sa mga accomplishments. Wala silang ginagawa. Walang as in parang, ewan ko, ano bang ginagawa nila doon? Kuya-kuya-koy? Ewan ko. Di ko alam eh. But definitely, we have now seen the result of their complacency. Sa Tagalog, nakita na natin ang resulta ng kanilang katamaran. Kung nabuo yung mga vloggers na sumusuporta sa admin nung panahon ni Trixie Angeles, most probably nabawas-bawasan to. Kaso nga lang, meron kasing mga tao na syempre gusto nila sila yung bida, mga vloggers na gusto nila sila yung bida. Okay lang naman sa akin yun, wala nang problema sa akin. Pero ito yung resulta nyo. Imagine, 3 taon kayo nagbida-bida tapos ito yung nagawa nyo. Wala kayong nagawa. Di ba? Tagal-tagal nyo nandyan, tagal-tagal nyo nagbablog tungkol kay PBBM. Kahit anong issue, nagbablog kayo. Tapos, ito yung resulta nyo. So, ito yung basically the summary of the past 3 years. So, ito yung mistakes ng administration. Number 1, hinayaan nilang mamayagpag ang fake news. Number 2, hindi sila nag-ingay sa mga Marcos accomplishments. Number 3, hindi nila pinigilan ang China disinformation. And this is the sad story of the 2025 national elections. Pero mga kababayan, ito ngayon ang titingnan natin. Marami nagsasabi na mas marami pa rin naman daw nanalo sa alyansa kaysa sa PDP. Ako mga kababayan, hindi ganun ang tinitingnan ko. I don't look at it base sa partido. I look at it base sa kanilang stand sa issues. At ang immediate issue after the elections is impeachment. At kung titignan natin yung composition, mga kababayan, ng mga anti-impeachment. Yung mga nakikita nyo na green na box, ito yung mga nag-declare na anti-impeachment sila. Well, si Alan Cayetano hindi siya nag-declare, pero base sa kanyang galawan na sumama siya sa hearing ni Amy Marcos tungkol sa ni Duterte, malamang sa malamang kakampihan niya si Sara. So, ito yung numero ng mga anti-impeachment. Alan Cayetano, Jinggoy Estrada, Robin Padilla, Joel Villanueva, and Mark Villar sa mga incumbent. Tapos, doon sa mga nanalo, primarily yung mga inendorso ng INC.
Bakit? Bakit yung mga inendorso ng INC? Kasi mga kababayan, yung inendorso po ng INC, alam naman natin ang posisyon ng INC. Anti-impeachment sila. So, yung mga inendorso ni INC, most probably will be anti-impeachment din. Bongo, Bam Aquino, Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta, Pia Cayetano, Camille Villar, and Amy Marcos. Nalaglag si Bong Revilla. Tingnan nyo ha, yung mga anti-impeachment outnumbers the potentially pro-impeachment because of their alignment kay PBBM. Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Lito Lapid, Tito Soto, and Ping Lacson. 7/12 pala. Kasi 7 out of 12 eh. So 7/12. So, mga kababayan, I think it is safe to say na goodbye impeachment na. It is what it is. Kasi mga kababayan, ang kailangan nyo po para manalo sa impeachment case ay 16 senators. 2/3 vote. 12-12. Tapos meron dito mga kababayan na solid talagang anti-impeachment. Kailangan meron ka makumbinse na 4 na magpo-pro-impeachment din. Pwede mong kumbinsihin dito sa current and this is kung si PBBM ay gagalaw ng Game of Thrones. Meron siyang pwedeng mga tusok-tusukin dyan para mag-pro-impeachment. Kasi ang kailangan lang ni Sara, mga kababayan, siyam. Para manalo laban sa impeachment. Siyam lang, meron na siyang 12. So, most probably, goodbye impeachment ka na talaga. Goodbye impeachment ka na. The simplest explanation is usually the truth. Huwag ka na maghanap na mas malalim. Pag naghanap ka pa na mas malalim, sasakit lang ulo mo. Kahit may 12 na si Sara Duterte, hindi pa siya happy. Anong sabi niya? Disappointed daw siya, guys. Sara Duterte disappointed. Vows to build powerful opposition. Sabi niya, Vice President Sara Duterte on Monday evening expressed disappointment over the partial results of the 2025 elections but vowed to build a powerful opposition against the current administration. Yan. Ano ba kasi ang gusto niya? Ang gusto niya, mga kababayan, i-dominate yung 12. Gusto niya yung Duterte plus 2. Bakit? Simple lang, mga kababayan. Simple lang. Gusto niyang gawing lame duck si PBBM for the next 3 years. Ano ibig sabihin nun? Lahat ng programa ni PBBM, gusto niya ng grupo na haharang. That's it. This is beyond impeachment already. Ang plano niya is beyond impeachment na. Alam na niya na kuha na niya yung panalo na sa impeachment. Alam na niya. Only by the sheer number of those na papasok sa Senado. Ngayon, ang tinitingnan na lang niya, mga kababayan, ay yung moving forward. So, if you have to play the Game of Thrones, wala kang magagawa. It is what it is. Kasi, mamimili ka lang naman eh. Huwag kang gumalaw at magmukha kang tanga for the next 3 years. Or, gumalaw ka at isalba mo yung sarili mo for the next 3 years. Ganun lang naman yan eh. Paplanuhin ko na yung mga next steps ko. Kasi, kapag hindi siya gumalaw for the next 3 years, we will be expecting na itong kanyang Senado ay gagawin siyang lame duck president. Yan na yun. May 12 ka ng kalaban eh. Kalahati ng Senado, hindi mo kontrolado.